Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. Pangilinan, hiniling na huwag munang magbotohan to dismiss ang mga senador, dismiss ang impeachment complaint. Okay. Matapos malaman na 19 hanggang 20 na senador ang gustong sundin ang desisyon ng Korte Suprema, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na mas mainam na huwag munang magbotohan para i-dismiss ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangilinan ay dapat munang hintayin ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng Kamara. Okay, so ito yung kanyang statement. If 19 or 20 are to abide by the ruling of the Supreme Court, we should at the very least hold in abeyance any vote to dismiss until the motion for reconsideration is resolved, so that the Senate will know exactly what final ruling we are to abide and by and respect, ani ni Pangilinan. Nako, talagang ayaw patatalo. Ito, mayroong comment dito. Alex Banasan, kilala ko ito, classmate ko ito. Abogadong di maintindihan ang ibig sabihin final and executory. Ay, nako. So, ganito po. Noon pa sanang July 9, diba, nag-open ang Senado, kung session ng Senado, July 28, nagbotohan. Ayan na, may Senate President. July 29 sa session, i-dismiss na sana yan. Naka-ready na ang ma-dismiss. Nagmakaawa lang itong sina Tito Soto, Pangilinan, Bamakino, sino pa, Hontiveros, na wag muna, pwede ba, let's give ample time, let's study yung Supreme Court decision. Pumayag ang karamihan, sige, August 6. So, anong pitsa na ba ngayon? August 2. So, ang August 6, ano bang araw? Hindi ko na alam ang mga araw. Sa Huwebes ba yung August 6? Sa August 6, bubutuhan na yan. Nalaman, nagsalita si Senator Jingo Estrada na 19 hanggang 20 senators ay nakahandang sundin ang desisyon ng Korte Suprema. So, yun na, magbobotohan na sana sila sa August 6. So, wala na. Talagang tuluyan ng mawala, mahinto ang impeachment trial. Kaya ito ngayon yung pakiusap, panalangin, nagmamakaawa, Senator Pangilinan, huwag muna tayong magbotohan sa August 6. Hintayin natin yung desisyon ng Korte Suprema. Ano ba yan? Hanggang ngayon, wala pang na-file na motion for reconsideration. Pag na-file ng Kamara, paano kung matagal bago ma-aksyonan ng Korte Suprema yung motion for reconsideration? So, nakabinbin palagi, nakabitin sa hangin yung impeachment. So, I don't know kung anong tingin niyo, i-comment nyo, dapat pa bang hintayin o botohan na? To me, kung akong tatanungin, botohan na nila sa August 6. Kasi yung motion for reconsideration, kung pakinggan natin si Senator Marcoleta, binanggit niya sa programa nila sa Net25, parang suntok sa hangin daw yan. Pwede silang mag-file ang motion for reconsideration. Kailang imposible daw, napakalayo na babaguhin pa ng Korte Suprema yun. Kasi 13-0. Kung may dissenting opinion sana, sabihin natin 8-5 or 7-6. Di ba? Malapit.
So, pwede na kung 7-6, baka pwedeng may dalawang maestrado na magbago, mapunta ang 8-5 o ano. So, pwedeng mabago pa kung may dissenting opinion na marami. Iyan, unanimous decision. Kung may mababago man na isa o dalawa, wala, talo pa rin sila. Kaya to me, mas mabuti, botohan na lang sa August 6 para once and for all, matapos na ito, makamove on na tayo. Total, magpapail man sila sa next year, February 6, 2026, pwede pang magsampa ng impeachment case. And next time around, do it better. Sabihan nyo ang mga kongresista na atat na ma-impeach si BP Sara, ayusin nila. Sundin nila yung batas. Hindi yung silang gumagawa ng batas. Sila naman ang hindi sumusunod sa batas, lalo na yung konstitusyon. Very clear naman na violate nila yung 1-year bar rule. Dahil sinampa yung 3, pinabayaran hanggang may pang-4, isang araw lang napirmahan, kapalit ng 150 million, yun na, hindi na binasa. Kaya ang Supreme Court nagdesisyon, unconstitutional, walang due process si BP Sara kasi hindi dumaan doon sa Committee on Justice. Dapat pala, yung akusadong impeachable official, makapagpaliwanag siya, mapakinggan ng mga kongresista ang paliwanag ng akusado. After na napakinggan yung paliwanag, magdesisyon sila na mayroong kaso, sa kanila iakyat. So, dalawa ang na-violate ng mga kongresista. 1-year bar rule at saka, excuse me, nawalan si BP Sara ng due process dahil hindi siya nakapagpaliwanag. So, next year, gawin nila yun. Ayusin nila para tuloy-tuloy na yung impeachment case kasi may statement si Speaker Romualdez na hindi daw sila titigil. Temporary setback lang daw yung decision na yan ng Korte Suprema. Itutuloy nila ang laban nila against accountability. Accountability. Ngayon, yung flood control projects ng mga lawmakers na isiningit. Yan ang tunay na accountability. Mananagot kayo sa taong bayan. Mahiya naman kayo, sabi ng Presidente sa mga pumalakpak. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig. Dahil ang Talandig ng Bukidnon, dahil ang sweldo natin dito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng maayos na tahanan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. So, muna si Kuya, mag-atop na siya karon. Tagaan og yero. So, muna ang atupan, ang abuhan. Sige.
So karon na managid ang pag-atop ni kuya sa year. So nahuman na gyud. So karon human na gyud ang pag-atop sa yero sa imong balay kuya unsa imong masulti. Salamat ako sa Ginoo nga ako gitagaan ako na grasya nga halimbalay na ako na atupan ra gyud nga gitagaan ako kuan. Kaning grasya sa Ginoo. Salamat sa naghatag sa Ginoo. Hasta naghatag aning sin sa kuha nga. Salamat gyud kayo.